What is the best tip or opinion or suggestion that I can give to all our aspiring OFW and sa lahat ng mga OFW out there na makakapanood ng video ko na to? Bigyan ko kayo ng ilang tips. So, bilang ikaw isang aspiring OFW or isa kang OFW, ang the best na mapapayo ko sa'yo is start now. Kung ano man yung pinaplano mo, start it now. Huwag mo na siyang ipagpabukas kasi bukas hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari. Kung ikaw ay nag-a-apply sa ibang bansa or may plano ka mag-apply, bakit mo pahihintayin na tumaas yung sahod mo? Bakit mo pahihintayin na maging okay ang lahat? So guys, hindi po magiging okay ang lahat. Ang kailangan mong gawin is mag-start ka ngayon. Kung hindi mo alam kung paano mag-apply, papunta ng ibang bansa, nandyan yung mga website, nandyan si Google, nakakapag-internet ka nga ng 3 hours, 4 hours a day, bakit hindi mo magawa na makapag-search kung paano makapag-apply sa bansa na gusto mong puntahan. At kung ikaw naman ay isang OFW na maaring nandito na sa ibang bansa, kung saan man yung bansa, kung ikaw ay may plano na umuwi ng Pilipinas, ang mapapayo ko po sa iyo is invest now. So, bakit ito yung pinapayo ko sa'yo? Kasi hindi po tayo habang buhay nandito sa ibang bansa. Hindi tayo habang buhay malakas. At yung lahat ng mga pinapadalhan natin sa Pilipinas is hindi natin sigurado kung pagtanda ba natin is tutulungan nila tayo. Meron tayong papag-aralin, pwedeng pamangkin, or sabihin nating anak, but please, magtira po kayo ng para sa sarili nyo. Kahit 10% man yan o 20% ng sinasahod nyo, itira nyo para sa sarili nyo. Mag-invest kayo. Marami ng platforms ngayon na nagtuturo kung paano mag-invest. So, yun po yung inyong gawin. So, yan yung maiipayo ko sa inyo. At syempre, para sa lahat ng aspiring OFW natin, so, wag kayong mawawala ng pag-asa. Nangyari din to sa akin before, nung first time ko na nag-ibang bansa at nagpaalam ako sa family members ko na ganyan. So, may sumuporta at may hindi. Minsan, yung akala mo na taong susuporta sa'yo, 100% siya yung tao na hindi susuporta sa'yo. Pero, hindi mo kailangan panghinaan ng loob dahil ang gawin mo is i-force mo yung goal mo, patunayan mo na mali yung tao na nag-negative sa'yo. So, guys, hindi lahat ng kapamilya natin ay susuporta sa lahat ng mga desisyon. Hindi lahat ay magbibigay ng financial support, hindi lahat ay magbibigay ng mental support sa atin. So, kung kayo man ay isa sa OFW na yan or aspiring OFW na yan, so, pag-aralan nyo na mahalin yung inyong sarili. Pag-aralan nyo na magtira para sa sarili nyo. Kung kayo ay nangangarap na mag-ibang bansa, ituloy nyo yan. Huwag niyong hayaan na masira ng ibang tao ang pangarap nyo. But please, kapag nag-ibang bansa kayo, dapat focus kayo sa goal. Alam nyo ang target nyo. Ibig kong sabihin, kung meron kayong target goal, ibig sabihin nun, alam nyo kung ano ang tatamaan nyo. Na ang ibig sabihin, kapag alam nyo ang tatamaan nyo, alam nyo na idisiplina ang inyong mga sarili. Huwag kayong gagaya sa iba na isisisi sa ibang tao yung failure nila. Wala pong nagiging failure na ang dahilan natin is ang nakaraan natin. Magiging failure tayo dahil sa sitwasyon natin ngayon. Kung hindi ka gagawa, walang mangyayari sa buhay mo. Galing po ako sa mahirap na pamilya. Sabihin na natin na isang kahig, isang tuka, naranasan ko na yung kanin, alam niyo yung kanin na bibilugin siya and then ilalagay siya sa mga gilid ng plato and then isasawsaw namin siya sa asin kasi ang nasa utak namin na sinasabi ng nanay namin is eto, isipin nyo na itlog to na isasawsaw nyo sa asin. Ganun po kami kahirap. Pero kung yung paghihirap na yun is hindi mo siya lalabanan, hindi mo gagawing motibasyon, wala pong mangyayari. Generation by generation, mauulit at mauulit, magkakaroon ka ng anak, magkakaroon ka ng asawa, magkakaroon ka ng apo, same situation, dadaan sa hirap na ganito, ganyan. Please guys, tayong mga bagong generation na to,
baguhin natin yung generation na yun. Kung nakikita natin yung ating pamilya na ganon yung poverty, na ganon yung buhay nila before, gawin natin siyang motibasyon para iangat natin sila. So, hindi natin masasabi guys na buong pamilya natin is gusto ang pag-angat. Minsan, ikaw lang mag-isa, parang feeling mo breadwinner ka. Oo, totoo. Nangyayari to talaga. So, ako personally, may mga times na maiisip mo na breadwinner ka talaga. So, ikaw talaga kapag hindi ka nagbigay or hindi mo inayos yung sarili mo, is uuwi ka talaga ng wala. So guys, ito yung ipapayo ko sa lahat po ng OFW at magiging OFW pa lang. Magtira po kayo para sa sarili nyo. Alam nyo, noong una, ganyan din ako kagaya nyo. Way back 2007 up to 2013, ako po ay nasa Pilipinas. 6 years ako nagtatrabaho, wala akong naipon. So, noong nagpunta ako ng Taiwan, ako po ay nag-loan ng 100,000 sa Gcash pa yon. So, pagpunta ko ng Taiwan, yung 100,000, wala po akong support na hiningi kahit na kanino. 100,000 po yun. Binayaran ko siya ng 150,000 in 1 year. So, barcode pa yung gamit nun. So, kapag kasi may barcode kasi yung kapag pinag-plus-plus mo, tapos i-convert mo siya into peso, parang lalabas na nasa 148,000 mahigit yung pinagbayaran ko in 1 year. So, ganun kalaki yung naging tubo ko. Pero okay lang kasi yun yung naging first step ko ng pagpunta ng ibang bansa. And then, pagdating ko ng Taiwan, napakaliit po ng sinasahod ko at that time. So, ako po ay under ng Epistar. At maliit nung time na yon ang sahod namin kasi tuto lang kami. And sumabay pa na may nag-aaral din akong kapatid sa college. So, pinilit po namin talaga na mapagtapos itong kapatid namin na ito dahil lahat po kami is hindi nakapagtapos ng kolehiyo. And etong bunso namin na to is gusto namin siya makapagtapos ng kolehiyo para at least meron man lang sa family namin na masabi namin na may title. So, nakapagtapos po siya. Sa awa ng Diyos, tulong-tulong kami. Pero at that time kasi, noong panahon na yon, 5 kaming magkakapatid, meron kaming panganay, tsaka pangalawa, yung panganay namin is may asawa na. And then yung pangalawa naman namin is nagkaroon siya ng, I think, miscarriage at that time, something like that. So, parang ako na lang yung inaasahan dahil ako yung nagtatrabaho. So, dala-dala ko yung pagiging kailangan ko magpadala buwan-buwan. So, pagdating ko ng Taiwan, same as is, na ganun pa rin yung nangyayari, kailangan ko magpadala. Although, natulong yung mga kapatid ko, kaya lang parang nakalagay sa isip ko na kailangan ko tong gawin. So, wala po talaga ako naipon. Nakauwi ako ng Pilipinas from Taiwan na meron po akong daladala na 170,000 dahil tinipid ko talaga yung sarili ko at that time. Imaginein mo, $1,500 po ang sinasahod, ang aking budget sa sarili ko at that time. And then, yun, patuloy lang, ganun lang talaga yung buhay. Pero nung natuto na ako, nung nandito na ako sa Czech Republic, nag-iiwan po talaga ako ng 10 to 20% para sa sarili ko. At the same time, para makapundar ka ng pansarili mo. Kasi kapag tumigil ka ng pagtatrabaho, paano ka na? Paano na yung sarili mo? So, wala rin namang aasahan eh. Wala kang aasahan, kundi ang sarili mo lang. Kaya guys, payo ko lang, ingatan nyo ang sarili nyo, mag-ipon kayo para sa sarili nyo, at mag-invest kayo para sa sarili nyo. Huwag lahat ibigay natin. Kasi akala nila, pag bigay natin, may tira para sa atin. Hindi nila alam na pag nagbigay tayo, ubos na. So, yun lang. Thank you.